Papa, anong nangyayari? Sumasakit ang puso ko. Ang sakit na talaga. Manugang, kunin mo ang gamot ko. Bilasan mo. Atake sa puso ba ito? Kukunin ko ang gamot mo. Papa, anong nangyari? Hindi ito ang gamot ko. Bakit mo ako gustong patayin? Imposible yan. Pero ito naman talaga, ang gamot ni Papa. Pedro, gusto lang ni Papa na magbakasyon. Kung ayaw mong sumama, dapat sinabi mo. Bakit mo pa kailangang lasunin ang gamot niya? Diyos ko, ang sama naman. Pati biyenan niya, pinag-iisipan niyang saktan. Totoo, bulag ako noon, ni hindi niya naawa sa isang may kapansanan. May doktor ba dito? Tulong! Anong nangyari sa pasyente? Inatake sa puso ang papa ko. Uminom siya ng hindi kilalang gamot at nawalan ng malay. Ano? Bilisen. Ihanda ang operating room. Bilisen. Operahan agad. Oo. Papa, gising ka na. Kumusta ang pakiramdam mo? Isesdul na ng doktor ang operasyon mo. Magiging maayos ka rin. Alam ko ang kalagayan ng katawan ko. Kapag nakahiga na ako sa operating table, baka hindi na ako bumaba. Kailangan kong kunin ang testamento sa melite ko para maayos ko na ang mga dapat gawin. Tara, mga tao, tingnan ninyo ito. Ang lalaking ito ay gustong patayin ang sarili niyang biyenan. Lahat ng ebidensya ay nasa dokumentong ito. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ito ay malinaw na. Huling habilin ng biyenan ko. Testamento nga ito. Pero, bakit hindi mo buksan ng mabuti ang mga mata mo at tingnan kung ano ang nakasulat dito? Ako, si Carlos, ay matagal nang inaabuso ng aking manugang na si Pedro. Kung sakaling ako ay madisgrasya, ang salarin ay dapat si Pedro. Hindi ito maaaring mangyari. Biyenan ko siya. Paano ko siya mapag-iisipan ng masama? TSK, nagsisinungaling ka pa rin? Pedro, oh Pedro, huwag mong sabihin na hindi mo pa rin nakikilala ang sulat kamay at fingerprint ng biyenan mo. Ikaw, ang suspect, ang salarin. Maria, Halimaw ka. na-frame ako. Bakit walang naniniwala sa akin? Ito ay... Bumalik pala ako sa nakaraan, bago nalaso ng biyenan ko. May awa ang Diyos. Sa pagkakataong ito, tiyak na, ibubunyag ko ang nag-set up sa akin. Pedro, pagod ka na ba? Ako na ba ang magtutulak? Siya ba? O kaya? Tara, mga tao, tingnan ninyo ito. Ang lalaking ito ay gustong patayin ang sarili niyang biyenan. Lahat ng ebidensya ay nasa dokumentong ito. Ako, si Carlos, ay matagal nang inaabuso ng aking manugang na si Pedro. Kung sakaling ako ay madisgrasya, ang salarin ay dapat si Pedro. Pedro, Ah, ayos lang ako. Ako na ang magtutulak. Naipit lang ang wheelchair. Sumasakit ang puso ko. Ang sakit na talaga. Manugang, kunin mo ang gamot ko. Bilasan mo. Gamot. Kailangan ko ang gamot ko. Sa nakaraang buhay ko, may pumalit sa gamot ko at ako'y napagbintangan ng walang dahilan. Dahil doon, namatay ako ng malungkot. Ngayon, hindi ko na hahayaang mangyari ulit yon. Tay, anong nangyayari? Masama ba ang pakiramdam mo? Tay, ano nang nangyayari? Huwag mo akong takutin ng ganyan. Maria, huwag kang magpanik. Tatawag ako ng 120. Tay,
Tay, isulat mo. Sabihin mo sa amin kung ano nang nangyayari. Isulat mo sa notebook. Maria, dapat dalhin natin si Tay sa ospital kung may mangyari sa kanya. Ay Tay, lumalala lang ang dati mong karamdaman. Mabibigyan ka lang ng gamot, gagaling ka na. Saka, nasa bakasyon tayo. Pagod na tayo. Sino pa ang may lakas para pumunta sa ospital? Tay, gumagaling ka na ba? Sir, anong nangyayari? Sandali, mali ang gamot na ito. Hindi ito para sa sakit sa puso, nitroglycerin. May gustong manakit sa matanda. Hayop ka. Kahit ang sarili mong pipinabyenan, hindi ka ba natatakot sa parusa ng Diyos? Kahit sa pangalawang buhay na ito, ang biyanan ko pa rin ang nagbintang na inaapi ko siya. Huwag mo na akong sisihin. Maria, magsalita ka. Ikaw ang pumigil kay tatay na pumunta sa ospital. Ikaw ang nagpilit na uminom siya ng gamot. Pinalitan mo ba ang gamot ni tatay? Anong pinagsasabi mo? Ako ang tunay na anak ni tatay. Bakit ko siya sasaktan? Kakakuha ko lang ito sa bag ko. Maria, alam kong galit ka kay tatay dahil pipi siya at may sakit sa puso. Ngayong sumpungin ang sakit sa puso niya. Nasisira ang plano mong mag-travel. Pero hindi ibig sabihin na pwedeng palitan mo ang gamot niya. Ang sakit sa puso ay nakamamatay. Pero anak ako niya, paano ko siya lalason? Tigilan mo na yan. Kanina nang atakihin ang tatay niya. Narinig namin. Ang sinabi nila, itong anak na ito, ayaw lang dalhin sa ospital. Tama, kahit yung kasuklam-suklam na pagpapalit ng gamot, kaya niyang gawin. Diyos ko, pagtatangkayan sa buhay. Hindi ito katanggap-tanggap, tatawag ako ng pulis. Hindi ko ginawa yon. Anak ako niya, paano ko siya sasaktan? Maria, hindi ko inakalang ganito kang klaseng tao. Maaga namatay si nanay, si tatay nag-iisa, pinalaki kang parang hiyas. Ito ba ang kapalit? Talagang hindi ako. Ano pa ang gagawin ko para maniwala ka? Maria, tama na. Huwag mong abusuhin ang pagkakataong hindi makapagsalita si tatay at ipasa ang lahat ng sisi sa kanya. Tingnan mo ang ginawa mo kay tatay. Ikaw ang personal na nagpakain ng gamot kay tatay. Sinasabi mo ba na si tatay ang nagbintang sa'yo? Tatay, bakit mo ako binintangan? Ikaw ang nagpalit ng gamot mo. Bakit mo ako pinagbibintangan? Bakit mo ginawa ito? Hindi ba ako sapat para sa'yo? Bakit mo ako pinagbibintangan? Anak mo ako. Tama na, Maria. Huwag mong isipin na mapapagsamantalahan mo si Dad dahil hindi siya makapagsalita. At ipasa sa kanya ang lahat ng sisi sa kanya. Hindi ko talaga ginawa. Sa nakaraang buhay ko, nang ako'y maling akusahan, ganoon din ang nangyari. Walang nakikinig sa paliwanag ko. Dinampot lang nila ako. Si Maria ay nagmadaling humusga at sinampal ako. Ngayong nangyayari na ito sa kanya, sa wakas alam na niya ang pakiramdam. Huwag, Maria. Hindi ako sinaktan ni Maria. Hindi siya ang may kagagawan. Sino si Maria? Officer, ako ang tumawag. Siya yan, si Maria. Tinangka niyang patayin ang sariling ama. Dalhin niyo siya para sa pagtatanong. Maria, may natanggap kaming ulat. Ikaw ay pinaghihinala ang may balak saktan ang iyong sariling ama. Sumama ka sa amin. Dad, sabihin mo sa pulis, hindi ako. Hindi ko ginawa. Anak mo ako. Dad, iligtas mo ako. Ikaw, pumunta ka. Sabihin mo sa pulis, hindi ako inabuso ni Maria. Kunin mo si Maria, matatakot siya. Dad, ayos lang. Lulutasin ito ng pulis. Malalaman nila kung sino ang may balak saktan ka. Dad. Hoy. Doktor. Anong nangyari sa pasyente? Inatake sa puso ang tatay ko. May ininom siyang gamot, hindi ko alam kung ano. Tapos bigla na lang siyang hinimatay. Ano? Bilisin mo. Ihanda na ang operating room. Ngayon din, kailangan nating mag-opera kaagad. Opo, ma'am.
Tay, gising ka na. Kumusta ang pakiramdam mo? Yung doktor, inaayos na nila ang schedule ng operasyon mo. Magiging maayos ka lang. Ang katawan ko. Alam ko ang kalagayan ko. Kapag naoperahan na ako, baka hindi na ako makababa sa mesa. Kunin mo para sa akin. Kunin mo ang testamento sa malite ko. Kailangan kong ayusin ang mga huling habilin ko. Binigyan ako ng pangalawang pagkakataon. Bakit ayaw mo akong bitawan? Ngayong pagkakataong ito, hindi ko hahayaang maulit ang kasaysayan. Tay, anong nangyari? Malubha ang kalagayan mo ngayon. Kailangan mong maoperahan kaagad. Gusto ko ang testamento. Ang testamento. Ginoong Zhang. Ginoong Zing, may sasabihin ka ba? Heto ang papel at panulat. Ginoo, pakiusap, isulat mo ang lahat ng kailangan mong sabihin. Ang testamento. Nasa malita. Huwag mong sabihin sa akin. Hindi ko pa rin kayang baguhin ang nangyari noon. Tatay, hindi talaga maganda ang lagay mo. Siguradong gagaling ka sa mga doktor. Tungkol sa testamento, pag-usapan natin yan paglabas mo na. Hoy, ano ba yan? Ginoong Zhang, tingnan mo ang kalagayan ni Ginoong Zing. Ganito na kabigat. Kapag nasa operasyon na siya, sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari? Sa totoo lang, kung mayroon mang huling hiling ang matanda, dapat mong tuparin para sa kanya ngayon. Eksakto. Napakawalang utang na loob ng binatang ito. Ni hindi man lang niya igagawad ang huling hiling ng kanyang ama. Tama, sino ang nakakaalam? Baka mayroong kung ano, nakaduda-duda sa testamento. CJ, huwag kang mag-alala, tatay. Kukunin ko na para sa'yo ngayon. Ginoong Zing, ay dinala na sa operating room. Siguro ay, pagod na pagod ka na sa pagpaparot par ito. Bakit hindi mo na lang ako ang magdala niyan para sa'yo? Ako na ang magpapasok. Hindi na kailangan. Ako na ang maghahatid. Walang problema. Sa nakaraang buhay ko, ikaw ang nagbukas ng testamento na ikinamatay ko. Ngayong pagkakataon, gusto kong makita kung ano talaga ang balak mong gawin. Talagang walang problema. Mga kasama, halika't tingnan ninyo. Ito ang lalaki. Nagbabalak kunin ang ari-arian ng biyenan. Hindi lang niya inabuso ang matanda. Sinubukan pa niyang lasunin at patayin ito. Kasi numalingan yan. Bakit ko naman susubukang lasunin ang sarili kong biyenan? Maliwanag na nakasulat dito ang lahat. Talagang napakawalang utang na loob mo. Hindi mo lang, sinamantala ang kawalan ng kakayahan ng matanda na magsalita, at inabuso sa lahat ng paraan. Kundi dahil sa mana, sinubukan mo siyang lasunin. Ngunit ang hindi mo alam, ay alam na pala ng matanda na hindi mo siya pabubuhayin. Kaya't nag-iwan siya ng ebidensya ng iyong pang-aabuso at nang balak mong patayin siya. Ito ay tahasang pagpatay. Juan, hindi ko alam. Hindi ko alam kung bakit. Laging ako ang pinupuntirya mo. Pero hayaan mong sabihin ko sa'yo, kung magpapatuloy ka sa ganito, sa pagpapakalat ng maling chismis tungkol sakin, ipatawag ko ang pulis. Nakasulat ng malinaw, walang duda, kristal na malinaw. Ano pa ang masasabi mo? Eh di, magpustahan tayo. Pastahan sa ano? Pustahan tayo kung mayroon o wala na ebidensya dito. Sa sinasabi mong, inaabuso ko ang biyenan ko. Sige, tatanggapin ko yan. Siguradong sigurado ka, na ito ay naglalaman ng patunay na inabuso ko ang biyenan ko. Paalala ko sa'yo, Juan. Kung ang laman nito ay hindi patunay na inabuso ko ang biyenan ko, isasakdal kita, ihaharap kita sa korte, at kapag nangyari yon, huwag kang magsisi kung hindi kita palalampasin. Nandito na ang lahat. Maging saksi kayo. Naghihingalo ka na. Nagpapanggap ka pa rin. Hanga ako sa'yo. Kung may ebidensya dito, edi aminin mo sa harap ng lahat na ikaw ay isang tunay na mapagkunwari. CJ, HMPH.
HMPH. Nakikita mo, lahat, kinokondena ka. Ang payo ko sa'yo ay magmadali ka na at magpakumbaba. Baka maawa pa sa'yo. Talagang wala kang malay sa katangahan mo. Bakit hindi mo tingnan ang hawak mo? Hindi, imposible yan. Suicide note dapat ito. Paano naging testamento? Hindi ba ito ang testamento? Oo. Juan, ano ang masasabi mo para sa sarili mo? Ako. Paano ka ganoon na lang magsinungaling? Buti na lang nalaman namin ang totoo. Kung hindi, may inosenteng tao sanang naagrabyado. Hindi ako nagsisinungaling. Itong tao na to, ay isang plastic na nagpapanggap. Hoy, dahil ayaw mong makinig sa katwiran. Siguro dapat na lang tawagan natin ang pulis. Hoy, huwag. Ayaw niyang tawagan ng pulis. May konsensya ka. Sinasabi ko sa inyong lahat, huwag kayong maloko ng katulad niya. Okay. Talagang hindi ako nagsisinungaling. Plastic siya. Sa cellphone ko, may ebidensya ako na inabuso niya ang matanda. Juan, kung patuloy kang maninirang puri sa akin, talagang tatawagan ko na ang pulis. Sige, naiintindihan ko. Ikaw talaga ang may kagagawan. Nang kunin mo ang dokumento, pinalitan mo ang laman. So ibig mong sabihin, alam mo kung ano ang orihinal na laman nito. Sa nakaraang buhay ko, namatay ako dahil sa testamento na yon. Ngayong pagkakataon, hindi ko na ulitin ang parehong pagkakamali. So ibig sabihin, alam mo ang laman nito, kaya't siguradong sigurado ka na nilason ko ang biyenan ko. Lagi namang maganda ang relasyon ko at ng biyenan ko. Bakit ko siya lalason? At saka, hindi namin kilala si Tour Guide Wang dati. At si Tour Guide Wang naman, paano mo nalaman ang laman ng testamento? Eksakto. Ang matanda, bakit niya ipapakita ang testamento sa isang taong hindi niya kilala? Tama, nagsisinungaling itong guide na to. Hindi ako nagsisinungaling. Plastic siya. Nagpapanggap lang siya. Oo, sabi ko sa inyo, nandito ang ebidensya ko laban sa kanya. Mga kaibigan, tingnan ninyong mabuti. Ito ang ebidensya na inaabuso niya ang matanda. Paano nangyari yon? Hindi ko iyon ginawa kailanman. Ang tao sa video na yon ay hindi ako. Huwag kayong padala sa kanya, mga kasama. Ako'y ulilan na mula pagkabata. Nang ako'y nag-asawa na, ang biyenan ko'y itinuring akong tunay na anak. Paano ko magagawa ang ganun ng bagay sa sarili kong biyenan? Maliban na lang kung ikaw. Ikaw ang target mo ako simula't simula pa. Juan, ano ba talaga ang pakay mo rito? Anong problema? Di mo matanggap na nahayag na? Pedro. Mamamatay tao ka. Ang payo ko, sumuko ka na. Baka ka pa maawaan. Maaari mong pinturahan ang balat, pero hindi ang buto. Hindi ko inakala na peke pala ang lahat ng ngiti niya. Ito ang tunay niyang pagkatao. Ang gawin yun, sa isang matandang walang kalaban-laban na di makapagsalita. Hindi ka ba natatakot sa parusa ng Diyos? Siya ang nagplantang ebidensya laban sa akin. Ano man ang mangyari, kailangan kong humanap ng paraan para maipagtanggol ang pangalan ko. Ngayon, matibay ang ebidensya. Ano pa bang masasabi mo para sa sarili mo? Bakit ko pa kailangang magdahilan? Gawa-gawa lang ang video na ito. Malinaw na nakikita sa video ang lahat. Paano mo nasabing peke ito? Hindi nga kami magkakilala noon. Paano mo nakuhanan ng video ang bahay namin? Video. Nakuha ko ito kagabi. May nagpadala sa akin ng video na ito. Sa tingin ko, ipinapakita nito na matagal nang may nagtiis sa ugali mo. Kaya ipinadala ako para magparusa. So may talagang nasa likod niya. Sabi mo, may nagpadala sa'yo ng video at recording na ito. Ipinadala nila sa'yo. Bakit sa'yo pa mismo ipinadala? Bakit hindi na lang sa pulisya ipinadala? Para arestuhin ako. Oo nga, ang kakaiba talaga. Kung may ganitong nangyari, dapat ba'y tumawag muna sa pulis? Bakit mo ipapadala ang ebidensya sa taong kakilala mo lang? Tama, mas madali kung diretso sa pulis ipapadala para maparusahan siya. Huwag kayong magpaloko sa kanya. Ang mga video lang sa cellphone ko. Ang tunay na patunay na minamaltrato niya ang matanda. Juan, talagang hindi ko alam kung bakit patuloy kang nagpapahirap sa akin. Pero sigurado akong masasabi ko na peke ang video na ito. Ang galing mong magsinungaling.
Paano mo nasabing peke ito? Dahil siya ang tunay na salarin na nanakit sa biyenan ko. May ebidensya rin ako na siya talaga ang nang abuso sa biyenan ko. Wala akong sama ng loob sa biyenan mo. Bakit ko siya aabusuhin? Tigilan mo ang kakabulahan mo. Totoo man o hindi, malalaman mo pag nakita mo. Tour Guide Juan, matibay ang ebidensya. Ano pa ang masasabi mo? Ang gulo-gulo na. Talaga bang siya ang biktima, ang tour guide na ito? Ang video na ito. Peke ang video na ito. Huwag mo akong pagbintangan. Ha? Paano mo mapapatunayang pik ito? Tingnan mo siya. Halatang may kasalanan. Talaga bang siya ang may pakana nito? Hindi ako. Huwag kang mag-imbento. Mga kasama, napaka-advanced na ng teknolohiya ngayon. Madali lang magpalit ng mukha gamit ang lie. Normal lang yan. Pero ikaw, Tour Guide Juan, hindi man lang nag-imbestiga. Diretso ka na sa pag-akusa sa akin. Hindi ba't sobra na yon? Peke, mukhang totoo naman. Ako, hindi ko alam. Napeke pala, okay? May nagpadala lang sa akin. Natakot lang ako. Natakot ako na may mangyari sa matanda. Nagpanik ako. Mabuti lang ang intensyon ko. Gusto ko lang gawin ang tama. Tama ba? Talaga? Ang nagpadala ng mensaheng yun, talagang masama ang ugali. Buti na lang matalino ang binatang ito. Kung hindi, sira na ang buhay niya. Oo nga, tama, ang sama talaga ng taong yun. Juan, nang matanggap mo ang mensaheng yon, hindi mo sinabi sa biyenan ko. Hindi mo sinabi sa mismong anak niya. Hindi ka man lang nagpunta sa pulis. Ano ba ang nasa isip mo? Ako, sobrang nagpanik lang ako noon. Natakot ako na may mangyari sa matanda. Sobrang nagulo lang ang isip ko. Kaya hindi ko naisip ng maayos. Hindi tugma yan. Bakit mo sinabing ang mga dokumento sa folder ko ay ebidensya na ng abuso ako sa biyenan ko? At saka, ang folder na ito, ang pamilya ko lang ang nakakaalam nito. Paano mo nalaman? Kamag-anak ng pasyente. Ay, ako po. Ako po ang manugang niya. Kumusta na po siya? Sundan mo ako, bilis. Ayaw sumailalim sa operasyon ng pasyente. Pwede siyang mamatay anumang oras. Tay, kumusta ka na? Manugang, nadala mo ba ang mga dokumento? Kanina ko pa po dala, kaya lang, nasa may pasukan ako. Nakikipagtalo kay Juan. Natagalan ng kaunti. Pero okay na. Hindi naman masyadong matagal. Itay. Pero, Itay, hindi ko talaga inaasahan na ibibigay mo sa akin lahat ng shares ng kumpanya. Aalagaan ko ng mabuti ang inyong kalagayan mula ngayon. Hindi ba ito ang dokumentong gusto ninyo, Itay? O baka naman, hindi ito ang dokumentong gusto ninyo talaga? Nag-aalma ang pasyente. Bilis, bigyan ng pampakalma, ihanda para sa operasyon. Ang iba, lumabas na. Itay, huwag kayong matakot. Magiging matagumpay ang operasyon. Maghihintay ako sa labas. Itay, naibigay na niyo sa akin ang kumpanya. Bakit nagbago ang lahat pagkatapos ng isang lakad? Papa, bakit mo ginawa ito? Diyos ko, kuya, hindi ako sang-ayon dito. Noon, ang daming malalaking kumpanya ang gustong makapag-asawa sa pamilya natin, pero hinayaan mo lang siyang gawin ang gusto niya. Bakit kailangang ibigay sa kanya ang kumpanya? Kuya, nagpapakatanga ka. Ang malaking kumpanya ng pamilya nating Zing, ibibigay sa isang dayuhan para pamahalaan, parang ibinigay mo ang tupa sa lobo. Nag-aral ng business management si Pedro. Kung ibibigay ang kumpanya kay Pedro, tataas ang kita ng 10%. Kayo, sino sa inyo ang kayang gawin yon? Mga walang kwenta kayong lahat, ang alam nyo lang ay manligaw ng babae. Sa inyo ko na lang ba dapat ibigay? Hindi ako sang-ayon. Ako ang tunay mong anak. Kahit na ibibigay mo ang kumpanya, dapat sa akin. Sinabihan kitang pumasok sa kumpanya at matuto sa akin, pero ang ginawa mo lang ay mamili at bumili ng damit. Makinig ka sa akin, kuya. Hindi ako sang-ayon. Kahit na may kakayahan siya. Dayuhan pa rin siya. Papa, marami pa akong kailangang matutunan. Mas mabuting si Maria muna ang bahala sa kumpanya. Tumahimik kayo. Akin ang kumpanya. Ibibigay ko ito sa kung kanino ko gusto.
Binabalaan ko kayong lahat, huwag ninyong tatawaging dayuhan. Papa, paano nangyari ito? Ang bait-bait sa akin ni Papa dati. Ibinigay pa nga sana niya sa akin ang kumpanya. Bakit biglang nagbago? Doktor, kumusta na ang papa ko? Doc, kumusta na ang tatay ko? Maayos ang operasyon. Ang pasyente ay wala na, sa delikadong kalagayan. Salamat, Doc. Naghirap ka. Matagal na akong hindi nakakita ng isang taong katulad mo sa mahabang panahon. Ang pag-aalaga sa biyenan mo, na para bang siya ay iyong sariling ama, malamang sobrang close ninyong dalawa. Palagi kaming close. Pero yun ay bago pa ang biyahe. Maalon talaga sa dagat. At kakagaling mo lang sa ospital. Hayaan mo akong magtulak sa'yo, dito na lang sa paligid. Sana man lang ang manugang ko, ay dalhin ako para makita ang dagat. Ayan na naman. Sana man lang ang manugang ko, ay dalhin ako para makita ang dagat. Anong balita, Pedro? Hindi pa aalis? Iniisip ko kasi maalon sa dagat. At kakagaling lang ni Itay sa ospital. Baka magkasipon siya, kaya naisip kong mag-ikot na lang kami dito. Sa tingin ko si Itay, ay mas gusto pang pumunta sa beach. Ang ganda ng samahan ninyong dalawa. Kung hindi kayo magsasalita, hindi malalaman ng sino man na kayo ay biyenan at manugang. Para kayong tunay na ama at anak. Palaging itinuring ako ng biyenan ko, na parang sarili niyang anak. Kaya syempre dapat ko siyang ituring bilang aking sariling ama at paglingkuran ng buong puso. Pedro, pasensya na, anak. Bakit mo ako ginaganito? Ano ba ang gusto mo? Gusto mo ba akong patayin? Ang lamig. Sana may magbigay sa akin ng jacket, ang manugang ko. Nagsimula na ba? Ang lamig. Sana may magbigay sa akin ng jacket, ang manugang ko. Giniginaw ka ba? Gusto mo bang kunin ko ang jacket mo? Pero, napakalapit natin sa tubig. At kakagaling mo lang sa ospital, hindi ka pa gaanong makagalaw. Paano kung may biglang magtulak sa'yo sa dagat? Ano na lang ang gagawin natin? Ang lamig. Sana may magbigay sa akin ng jacket, ang manugang ko. Pero wala naman akong nakikitang ibang tao sa paligid ng beach at lahat ng nandito ay mga kakilala natin. Walang gagawa ng ganoon, di ba? Tay, kung sakaling may mangyari, kung may anumang mangyari, sigaw ka lang. Babalik agad ako. Nagli-livestream ka ba? Ano ang pangalan ng channel mo? Titingnan ko, mamaya. Sige, bro, sabihin ko sa iyo, malaking streamer ako. Sabi ng lahat, magkasama tayong parang ama at anak. Gusto mo ba talagang mamatay ako? Tulong. Anong nangyari? Nahulog sa tubig yung matanda. Buti na lang nakita ko, at naagapan ko, Tito Zing. Gising na siya, gising na siya, gising na. Paano mo ito pinabayaan? Kakagaling lang niya sa ospital. Iniwan mo siyang nag-iisa sa tabing dagat? Oo, kung hindi dahil sa binatang ito, na dumating sa tamang oras, siguradong patay na siya. Uuwian ko muna ang matanda. Kailangan ko kayong sumama, sa akin, para magpatotoo. Bakit ka ganoon katigas ang loob na saktan ako? Naglalaro ka ng buhay ko. Salamat at hindi naman malala ang nangyari. Kailangan nating mag-ingat sa kalusugan ng matanda. Hindi niya kaya ang ganitong stress. Tito Zing, anong nangyari? Tito Zing, ano ba yan? Ano ba? Baka naman. May nagsabi ng mali kanina? Baka naman, sinadya kang itulak sa tubig? May gustong saktan ka ng sadya. Pedro, alam kong tama ang kutob ko. Ikaw ang may kagagawa nito sa matanda. Pedro, paano ka naging ganito kasama? Ang kapal ng mukha mo, itinulak mo pa sa dagat ang sarili mong biyenan? Alam mo ba, na kapag itinulak mo sa dagat ang isang matanda, maaari siyang mamatay? Juan. Noon pa, sinadya mo nang magpakana sa akin.
Hindi ka pa rin natuto. Gusto mo pang subukan ulit. Nagkamali ako sa'yo noon. Pero iba na ngayon. Ngayon, mismong biyenan mo, ang personal na nagsasabi na ikaw ang nagtulak sa kanya. Paano magiging mali yun? Ano pa ang paliwanag mo? Matanda na ang tatay ko. Kakagaling lang sa operasyon. Kakalabas lang niya sa ospital. Normal lang na medyo magulo ang isip niya. Sa tingin ko, sinasamantala mo lang na hindi makapagsalita ang biyenan mo para baligtarin ang katotohanan. Oo, nakilala na siya ng biyenan niya. Paano magkakamali yun? Pero, kanina ko pa siya nakikita, kasama ang matanda, at mukhang mabait naman siya. Baka naman, nagpapanggap lang siya para lokohin tayo. Kung ganoon, nakakatakot naman siya. Mga kaibigan, ganito na ang sitwasyon. Nagdadahilan pa rin siya. Buti na lang ako ang nakasagip sa matanda. Kung namatay talaga ang matanda, wala nang ebidensya. Kung gayon, ang mamamatay tao na ito ay makakalibre na lang. Pedro, talagang inisip mo ang lahat, di ba? Ngayon, solid na ang ebidensya. Ano pa ang masasabi mo? Bumalik na si Maria. Hindi ba't ibig sabihin noon ay wala siyang kinalaman sa paglason? At na ang biyenan, ang may pakana sa lahat ng ito. Pedro, walang puso mong hayop ka. Paano ka naging ganito kalupit? Maria, anong ginagawa mo? Pedro, ang kapal ng mukha mo habang wala ako. Sinaktan mo ang tatay ko. Matapos ang lahat ng ginawa niya para sa'yo, naituring ka niyang parang sarili niyang anak. Wala ka bang konsensya? Huwag na naman. Noong nakaraan, nung nalason ang biyenan ko, ganito rin siya. Hindi man lang makinig sa side ko. Sinampal niya ako, at ngayon, nangyayari na naman. Hindi ako yon. Hindi ko ginawa yon. Nakita ko na yung babae na yan dati. Nakita ko siya sa tourist spot, pero hindi ba't naaresto siya dahil sa paglason sa sarili niyang tatay. Siya nga ba talaga yun? Kung siya nga talaga ang gumawa, paano siya nakalabas agad? Ewan ko. Pero tingnan mo siya. Parang hindi siya mabuting tao. Kawawa naman yung matandang yun. Anong nangyayari? May mali. Ang tatay niya dati, siya ang pinakapaborito. Ngayong nakalabas na si Maria, bakit parang wala siyang reaksyon? Pedro, hindi ko akalain na ganito ka pala kasama. Nagkamali ako sa'yo. Sinaktan mo talaga ang tatay ko. Sinamantala mo siya, nang nalilito siya, pinilit mo siyang gumawa ng testamento, at ngayon, mas lalo ka pang lumala. Sinubukan mong lunurin siya. Kakalabas lang niya, di ba? Paano niya nalaman ang nangyari sa ospital? Kakalabas mo lang. Paano mo nalaman ang nangyari sa loob ng ospital? Ako. Hindi na balik kung paano ko nalaman. Ang totoo, may masamang intensyon ka sa tatay ko. Tingnan mo ang mga sugat niya. Ang dami-dami. Paano nila? Naging ganon kalupit. Ganito ang traito sa isang matanda na hindi na nga makapagsalita. Totoo. Hindi ako makapaniwala na siya nga. Hindi ko inakalang ganito ka kasama. Ang habol mo ay yaman ng pamilya ko. Ganon ka na ba kadesperado? Napinilit mo ang tatay ko. Napirmahan ang testamento at hindi pa yun sapat. Ngayon, sinubukan mo pa siyang itulak sa dagat. Gusto mo siyang patayin. Posible kaya na plano lang pala itong lahat, ninyong dalawa? Maria, simula pa lang, ikaw ang nagpupumilit na ako ang nagtulak kay tatay sa dagat. Ngayon, sinasabi mong inabuso ko siya. Pero, bukod sa akusasyon ni tatay, ano pa ang ebidensya mo? Nakita ko ng sarili kong mata na itinulak mo siya sa dagat. Pagkatapos kong umalis sa presinto, pumunta ako sa beach para hanapin ka. Doon ko nakita, walang ibang tao. Tapos, walang awang. Itinulak mo siya sa dagat. Ah, talaga? Sabi mo nakita mo mismo na itinulak ko si tatay sa dagat. Bilang anak niya, nakatayo ka lang doon at nanood, hindi mo man lang ako pinigilan, ni hindi ka sumigaw. Nakatayo ka lang at nanonood, habang itinutulak ko si tatay sa dagat. At ngayon, nandito ka at nag-akusa ng ganito. Maria, akala mo ba kaming lahat ay tanga? Ako. Nagulat ako. Natigilan. Natakot ako. Hindi ako nakakilos. Paano kung sabihin ko sa'yo na may alibi ako? Anong ibig mong sabihin? Tingnan mo doon. Sakto talaga ang timing. Kanina lang, may streamer doon na naglilive. Ang buong pag-uwi ko para kunin ang mga damit ay na-record niya. Libo-libo ang nanonood sa stream niya. Baka, maaari pa nilang patunayan. Ako, nagkamali siguro ako ng pagkakita. Hindi ikaw yon. Kanina lang, malinaw na sinabi ni Dad na ako ang nagtulak sa kanya sa dagat. Ngayon, ikaw at ang anak mo.
ang nagsasabi ng ganito? Hindi ba't napakakahina-hinala nito? Hoy, Pedro, hindi ba't ikaw mismo ang nagsabi? Ang biyenan mo, matanda na siya, at kakagaling lang sa ospital, kaya, maiintindihan naman kung medyo nalilito siya, di ba? Kanina, baka, nagkataon lang, dahil mahina siya, at napagkamalan kang ibang tao. Paano kung kunin natin yung streamer kanina? Pagkatapos ng lahat, pabalik-balik siya sa pagkuha ng mga eksena. Sa tingin ko, dahil maraming tao sa live stream, dapat na nakuha nila kung sino ang salarin. Dad, ano nang nangyari, Dad? Pedro, tingnan mo ang galit na inabot ni Dad dahil sa'yo. Anong nangyayari? Paano kaya si Maria ay dumating sa tamang oras? Bakit kaya ang biyenan ko ay determinado akong ipiit? Posible kaya na lahat ng ito ay pinlano ng biyenan ko at ni Maria, pero bakit nila gagawin yon? At saka, nakalabas na si Maria sa presinto. Hindi ba dapat masaya ang biyenan ko? Bakit ang biyenan ko ay parang wala lang? Lahat ng ito, ano ba talaga ang nangyayari? Pedro, tumawag ako ng pulis. May nagtangkang saktan si Dad. Muntik na siyang itulak sa dagat. Kung hindi ako tumawag ng pulis, ano pa ba ang aasahan mong gawin ko? Maria, anong ginagawa mo? Mahal, alam kong nagkamali ako. Nagkamali ako sa'yo. Pagkatapos ng lahat ng taon ng pagsasama natin, hindi ko dapat, pinagdudahan ka. Kung galit ka pa rin, sige, sampalin mo pa ako ng ilang beses. Tama na, Maria. Sinigawan mo ako. Hindi mo naman ako dati sinisigawan. Mahal, patawarin mo na ako. Alam ko talagang nagkamali ako. Hindi ko dapat pinagdudahan ka. Hindi ko dapat nagpadalos-dalos at napagbintangan ka ng ganoon. Ang kilos mo ngayon, sinusubukan mo bang ipaisip sa mga tao na inaabuso kita sa bahay? Mahal, nawalan lang ako ng ulo sandali. Nang makarating ako sa tabing dagat, nakita ko may nagtulak kay tatay papunta sa tubig. Hindi ko natanaw ng maayos kung ikaw nga ba o hindi. Hindi ko dapat. Sinisi ka ng hindi inaalam ang totoo. Alam kong nagkamali ako. Alam kong nagkamali ako. Patawarin mo na ako. Mahal. Tingnan mo ang kalusugan ni tatay. Hindi naman talaga maganda sa simula pa lang. Huwag na nating isangkot ang pulis dito. CJ. Maria, anong problema mo? Muntik na malunod si tatay at ayaw mong tawagan ko ang pulis. Anong kinakatakot mo? Mahal. Anong sinasabi mo? Anong kinakatakot ko? Naiisip ko lang, mahina ang kalusugan ni tatay. Kapag dumating ang pulis, magtatanong-tanong sila, mas lalong hindi maganda para sa kanya. Talaga? Hayaan na lang natin ang nanakit kay tatay na makaligtas, tama ba? Para, bumalik sila at saktan siya ulit, ganoon ba? Maria, may puso ka ba talaga? Hindi ka talaga maintindihan. Maria, may tinatago ka nga. Tatay, ano ba talaga ang nangyari? Bakit mo ako ginaganito? Dahil ba sa kumpanya, yung 10% ng pag-ari, kung nagsisi ka, maaari mo namang sabihin sa akin, ibibigay ko naman lahat yon, hindi ko naman ipagpilitan, ikaw ang nagsabi, na ituturing mo akong tunay na anak. Tatay, ano ang nais mong makita sa akin? Ano ito? Ito ay 10% ng pag-aari ng kumpanya. Ayon sa amo, mula ngayon, ikaw na ang aming manugang. Kaya ito ang nararapat sa iyo. Hindi, tatay. Napakamahal ng regalong ito, hindi ko ito matatanggap. Sinabi rin ng amo, dahil pinakasalan mo ang aming dalaga. Ikaw na ang manugang ng aming pamilya, para ka na ring tunay niyang anak. Ang maliit na bahaging ito ay nararapat lang sa iyo. Salamat, tatay. Mula ngayon, tiyak na magiging mabuting anak ako sa'yo.
Nawalan na ako ng magulang noong bata pa ako. Hindi ko naranasan ang init ng isang pamilya. Taos puso kong itinuring kang aking ama. Kung nagsisi ka noon, maaari mo namang sabihin sa akin. Hindi ko naman ipagpilitan. Bakit mo ako sinubukang patayin? Paulit-ulit, paulit-ulit. Bakit? Para saktan ako. Nasugatan mo pa ang sarili mo. Ginamit mo ang lahat ng paraan na iyong makakaya. Bakit mo ako ginaganito? Ang mga walang basehang paratang na ito, kapag itinago ay humihingi lang ng gulo. Ahua, huwag kang maniwala sa mga sinasabi kong galing sa puso. Sulat ito ni Papa. Bakit, Papa? Bakit ayaw mong maniwala ako sa iyong tinig sa loob? Hindi ba't lagi mo naman akong gustong patayin? Ang narinig ko noon ay hindi pala tinig sa loob ni Papa. Peke pala. Posible kayang hindi talaga tinig sa loob ni Papa ang narinig ko. Kung peke ang tinig sa loob ng biyenan ko, bakit ako ang itinuro nito? Bakit ako raw ang nagtulak sa kanya sa tubig? Hindi para ipitin ako ang pagturo sa akin ng biyenan ko. Papa, anong nangyayari? Huminahon ka. Mag-ingat ka. Tingnan mo ang sulat sa likod. Ikaw ba ang sumulat nito? May nananakit ba sa'yo? Hard. Alam mo ba kung sino ang nananakit sa'yo? CJ. Ang ibig mong sabihin, tuwing inaabuso ka, wala ka sa sarili mo. Tatay, huwag kang mag-alala. Isulat mo lahat ng nangyari mula nang makalabas tayo. Lahat ng iyon. Kaya, tatay, nang ituro mo ako, hindi mo naman talaga ako sinasadya. Pero ang narinig ko, peke lahat iyon. Pero posible bang ang boses sa isip ng isang tao ay talagang makontrol? Tatay, posible kaya na may gumamit ng paraan para patulugin ka, tapos abusuhin ka, at kontrolin ang boses sa isip mo, para iparatang sa akin. Sa ganoong paraan, mapapatay nila tayong dalawa. Sino yon? Bakit nila gagawin ito? Well, hindi ako lubos na sigurado, pero huwag kang mag-alala, tatay. Mahahanap ko ang utak sa likod nito. Magbabayad sila. Pag-isipan ko muna. Mr. Pedro, labas tayo at mag-usap. Sige. Dapat magpahinga ka rin. Kaya, yung nagtulak sa biyanan ko sa tubig, may mga leads na ba? Tama. Oo. Nakontak namin, yung streamer na nandoon nung time na iyon. Sakto na na-capture niya, yung sandaling nahulog sa tubig ang matanda. May nagpa-frame sa akin. Paano mo nalaman? Ilang araw na ang nakalipas, nang mahospital ang biyanan ko, iginiit niya na ako ang bumalik sa villa para kunin ang testamento.
Pagkatapos nang makuha ko na ang testamento at pauwi na sa ospital. Sakto na nakasalubong ko si Juan. Si Juan. Hinadlangan niya ako sa pintuan. Sabi niya may ebidensya sa loob. Na inaabuso ko ang biyenan ko. Ebidensya na inaabuso ko siya. Buti na lang nang bumalik ako kanina, binuksan ko at tiningnan. Kaya pagkatapos ay pinalitan ko ng iba. At dinala ko yon. Paano kaya nangyari ito? Kung hindi ko pinalitan, malamang hindi mo ako makikita ngayon. Tulad noong nakaraang buhay ko. Mr. Zhao, nakausap na namin si Mr. Juan. Sabi niya tungkol sa testamento, nakatanggap din siya ng text mula sa ibang tao. At may anonymous na nagpadala sa kanya ng video na inaabuso mo ang biyenan mo. Nagkakamali lang siya, kaya ganoon ang ginawa niya. Kaya, mayroon ka bang pinaghihinala ang tao? Wala. Noong panahong iyon, naisip ko talaga na baka ang asawa at biyenan ko ang may pakana ng lahat. Pero pagkatapos, naisip ko ulit, kung para lang sa shares ang habol nila, hindi nila kailangang magpakaganyan. Tama. Ito ay isang bagay na ang biyenan ko. Ang sinulat kahapon pagkatapos niyang magising. May nangyaring ganoon talaga. Talagang, papanagutin namin ang salarin. Kaya, simula nang umalis ka para magbakasyon, ang biyenan mo, tuwing gabi, biglang nawawalan ng malay. At inaabuso. Kaya, alam mo ba kung sino ang gumawa? Hindi ko rin alam kung sino. Pero sigurado ako na ako ang target nito. Noong nakaraan, nalaso ng biyenan ko. At ngayon, yung testamento sa dokumento. At ang pagkahulog ng biyenan ko sa dagat. Sa tingin ko, lahat yan ay para sa akin. Ginoong Zhang, pagkatapos ng aming investigasyon, wala ka nga talagang kasalanan. Ang taong gustong saktan ka ay hindi ang biyenan mo. Na-interview namin ang streamer noong panahong iyon. At may nakakita talaga. Pagkatapos mong umalis sa eksena, may isa pang tao na lumitaw. At itinulak ang biyenan mo sa dagat. Ano? Pero, dahil ang matanda noong panahong iyon, ay masyadong malayo sa pampang ng mahulog, kaya walang sinuman ang nakakita ng malinaw sa mukha ng pumatay. Kaya ngayon, wala kaming paraan para matukoy kung sino talaga ang pumatay. Paano nangyari to? Kaya, ibig sabihin, ang biyenan ko ay hindi sinadya ang pagkahulog sa dagat. At ang mga peklat sa katawan niya ay hindi rin gawa niya mismo. Tiningnan na ng aming mga tao. Sa katawan ng biyenan mo, maraming sugat, malaki at maliit. Pero, ang ilan sa mga yun, ay tiyak na hindi kaya niyang gawin sa sarili niya. Paano nangyari to? Kaya, ang biyenan mo ay malamang, inaabuso. paano nangyari to? Sa ngayon, kami, ay may dalawang sospek. Ang isa ay ang asawa mo, si Maria. Ang asawa mong si Maria, ay may kakayahang, gawin ito nang walang nakakaalam. Palitan ang mga dokumento. At, gumawa ng pekeng testamento. Tapos ipadala ng anonymous, sa iyong tour guide. Si Maria lang ang nakakaalam na kaya kong marinig ang iniisip ng biyenan ko. Ginoong Zhang. Kumusta ang relasyon ninyong mag-asawa? Maganda ang samahan namin. Noong mga panahong iyon, laban siya sa pamilya at mga kaibigan niya. Matatag siyang nagpakasal. Sa akin, isang lalaking walang-wala noon. Pero pagkatapos, nang mapamahalaan ko na ang kumpanya, parang kami na lang ay laging nag-aaway araw-araw. Kaya, naisip mo na bang maghiwalay? Hindi ko pa naisip ang paghihiwalay.
Kahit na ang samahan namin ay hindi na tulad ng dati. Mabait naman sa akin ang biyenan kong lalaki. Nagtiwala siya sa akin. Ibinigay niya ang pamamahala ng kumpanya sa akin. Posible kaya, Ginoong Juan, na ang asawa mo ay gusto kayong maghiwalay, pero ngayon, ikaw ang nagpapatakbo ng kumpanya. Kaya binabakuran ka niya, at pinapahirapan ang biyenan mo para umalis ka ng walang dala. Sa ngayon, ang kumpanya ay nasa ilalim ng pamamahala ko. Pero, siya lang ang anak na babae ng ama niya. At saka, si Ginoong Carlos ang tunay niyang ama. Hindi siya gagawin yon. Nasa yugto pa tayo ng paghihinala. Noong una, si Ginang Maria ay pinaghihinalaan na nilason ng kanyang ama. Nakulong siya, pero pagkatapos ng masusing investigasyon, hindi siya ang naglason. Ayon sa aming investigasyon, wala siyang pagkakataon para gawin iyon. Tama. Kung talagang siya ang naglason, siya mismo ang gagawa ng lason. Kung ganon, sino kaya ang naglason? Kaya sa logic mo, sino ang isa pang tao? Ang pangalawa ay ang tour guide mo, si Juan. Ako ang inyong tour guide. Juan. Talagang gusto niya akong ipahamak. Pinaghinalaan ko nga siya nung una. Pero tulad ng sinabi mo, siya rin ay nakatanggap ng anonymous text para ipahamak ako ng ganoon. Sa tingin ko, hindi rin siguro siya. Hindi natin masasabing hindi siya nag-aarte. Ang lugar na tinutuluyan mo ngayon, siya ang nag-ayos ng lahat. Lahat ng paraan at pagkakataon ay nasa kanya para makapasok sa kwarto mo, para bigyan ng pampatulog ang biyenan mo, hanggang sa mawalan ng malay, tapos saktan siya. Ang biyenan ko at siya ay walang hidwaan. Bakit niya sasaktan ang biyenan ko? Hindi lang saktan ang biyenan ko, pati ako ay ipinahamak pa. Impossible. Ang backpack ko ay kasama ko palagi. Wala siyang pagkakataon na mahawakan ang backpack ko. Paano niya kaya nailagay ang peking suicide note nang walang ingay sa loob ng backpack ko? Lahat ay nasa yugto pa lang ng paghihinala. Si Juan nga ay walang motibo para sa pagpatay. At ayon sa aming investigasyon, siya at ikaw ay walang koneksyon sa isa't isa. Kaya sa logic mo, may motibo, pero walang oras. May oras, pero walang motibo. Oo. Pero huwag kang mag-alala. Siguradong ipagpapatuloy namin ang investigasyon. May paraan ako para mahuli ang pumatay. Dahil nung huli, hindi niya naabot ang target niya. Siguradong, gagalaw siya ulit. Kaysa naman, maghintay sa susunod niyang galaw. Dapat tayo ang umaksyon. Kaya, Mr. Zhang, ano ang gusto mong gawin? May naisip ako. Pwede natin gawin ito. Ikaw ang nag-aalaga kay Dad sa ospital nitong mga nakaraang araw. Malamang pagod na pagod ka na, uminom ka ng gatas, magpahinga ka. Salamat, mahal. Kaya ikaw naman, magpahinga ka rin. Maliligo na ako.
Gising na. Anong ginagawa mo? Gising ka na? Hindi ko talaga yon ininom. Alam kong may balak ka. Kaya yung gatas na binigay mo sa akin, hindi ko inumin yon. Tara, mga tao, tingnan ninyo ito. May nagtatangkang pumatay dito. Sino yun? Ang ingay naman sa kalagitnaan ng gabi. Pwede bang hayaan mo kaming matulog? Ay nako, sila na naman. Ano ba ang ginagawa ninyo? Hindi talaga kayo tumitigil. Tingnan ninyo, mga tao. Ito yung lalaki. Sa kalagitnaan ng gabi, nagpapalusot. Pumasok siya sa kwarto ng biyenan niya, ng palihim. Sinusubukan niyang turukan ng lason, ang biyenan niya. Buti na lang. Nakarating ako ng tama sa oras, kung hindi. Baka patay na ngayon. Ang matanda. Sirang nga talaga. Ang lakas ng loob mong manuntok sa akin. Ano ngayon kung sinuntok kita? Ano? Gusto mo bang pumili ako ng mas magandang araw para sa'yo? Juan, ang galing mo talaga. Pumasok ka sa kwarto ng biyenan ko sa gabi. Sinusubukan mong palihim na turukan siya ng hindi kilalang substance. At ngayon, ako pa ang gusto mong pagbintangan. Ang galing mong baliktarin ang sitwasyon. Sige, nakita ninyo yun, di ba? Dahil, nahuli ko siya sa akto. Hindi lang ako sinuntok. Sinisisi pa niya ako sa ginawa niya. Mga tao, tulungan ninyo ako. Bakit palagi na lang? Silang mga yon ang may gulo. Simula nang dumating sila, puro problema na lang. Oo nga. Araw-araw at gabi-gabi, may away. Hindi ba sila nagpapahinga o nagpapahinga sa iba? Ilan na ba yan sa inyo? Bakit palagi ninyong inaaway? Ang pamilyang ito, may kinain ba kayong malaking sama ng loob sa kanila? Ano ba ang problema ninyong lahat? Ano ba ang nangyayari? Kami ng matanda ang biktima dito. Ako ang nagpapanatili ng hustisya. Bakit kayong lahat ay kumakampi sa gagawang ito? Tama na, Juan, sa isang hiringgilya lang na nasa sahig. Akala mo maiipit mo ako, na ako ang may gusto na patayin ng biyenan ko. Akala mo ba lahat dito tanga? Huwag mong isipin na dahil lang sa mga sinabi mo. Susunod na lang ang lahat sa'yo, sa gulo ng ganun-ganun lang. Oo nga, seryoso. Bakit ba ang malas ng pamilyang ito, na target pa ng isang siraulo tulad niya? Eksakto, kailangan mo ng ebidensya. Ako. Ako ang magpapatunay. Kagabi, si Pedro ay lumabas ng palihim. Nagtataka ako kaya sinundan ko siya. Napunta siya sa kwarto ng tatay ko. Sinusubukan niyang palihim na iturok sa kanya ang isang bagay. Buti na lang nakasalubong ko si Juan. Kaya humingi ako ng tulong kay Juan. Oo, tama. Ganun nga talaga ang nangyari, Pedro. Ngayon, may saksi at ebidensya na kami. Sinisikap mo pa bang baliktaran ng katotohanan? Paano mo? Nunusutin ito ngayon? Totoo ba yan? Baka naman, nagkamali tayo ng paghusga sa kanya. Hindi ako sigurado dyan. Noong nahulog sa tubig ang matanda, hindi ba't itong babae rin ang nagsabing ang manugang ang nagtulak sa kanya? Pero pagkatapos, agad silang tumawag ng pulis para imbestigahan, at walang kinalaman ang manugang. Sa tingin ko, ang mga salita ng babaeng ito ay hindi rin mapagkakatiwalaan. Nagsasabi ka ng kalokohan. Bakit hindi mo ako paniwalaan?
Ang gusto niya ay yaman ng pamilya namin. Kaya nga sinusubukan niyang patayin ang tatay ko. Hoy, tingnan ninyo, mga kasama, gising na ang matanda. Tatay, gising ka na. Sabihin mo sa kanila, bilisan mo. Si Pedro ba ang sumubok na saktan ka? Kami ni Juan ang nagligtas sa'yo. Tatay, magsalita ka, tatay. Hindi. Tanga ka talaga. Nawawala ka na ba sa sarili mo? Si Maria ang sarili mong anak, tapos kumampi ka pa sa isang dayuhan? Tay, anong pinagsasasabi mo? Kung hindi si Pedro ang nanakit sa'yo, sino pa? Ako. Naiintindihan ko na. May nagbabanta sa'yo, di ba? Kaya katakot magsabi ng totoo, di ba? Huwag kang matakot. Nandito kami para sa'yo. Sabihin mo lang, sabihin mo sa amin. Sabihin mo, siya ba? Siya ba ang nanakit sa'yo? Sabihin mo. Tama na. May sasabihin ako sa'yo. Tinawagan ko na ang pulis. Papunta na sila rito. Tinawagan mo talaga ang pulis? Bakit naman hindi? Nagtulungan kayong dalawa para patayin ako. Sinubukan niyo akong ipapatay. Siyempre tatawag ako ng pulis. Para magkaroon ng katarungan. Pedro, Pedro. Hindi ko nga kayo kilala. Bakit ko gagawin ng isang bagay? Nalabag sa batas? Ano ba ang makukuha ko? Mababaliw na siguro ako. Tama ka dyan, Pedro. May hangganan din ang kasinungalingan mo. Paano ko naman isa sa puso na makipagsabuatan sa isang dayuhan para saktan ang sarili kong ama? Dahil matagal na pala kayong magkakilala. Matagal na kayong nagtutulungan. Ikaw ang nag-alaga kay tatay sa ospital nitong mga nakaraang araw. Pagod na pagod ka na siguro. Uminom ka ng gatas at magpahinga ka. Salamat, mahal. CJ, tapusin mo yan at magpahinga ka. Maliligo muna ako. Alam niyang hindi ko tinitignan ang cellphone niya. At totoo nga, walang password. Ano to? Maria, ang galing mo. Ang kapal ng mukha mong mag-snoop sa cellphone ko. Kung hindi ako nag-snoop, hindi ko malalaman na masigla pala ang private life mo. So matagal na palang, nagtutulungan ang dalawang to. Diyos ko, tignan nyo ang chat logs. Nakakadiri talaga. Tigil na. Tigil na. Tigil na kayong lahat. Ano ang masasabi niyo sa sarili niyo? Narito ang lahat ng chat logs at mga screenshot ng mga chat logs. Malinaw na nagdodokumento ng bawat parte ng inyong plano. Kasama na ang biyaheng ito. Bahagi lahat ito ng inyong plano. At itong si Juan, hindi siya tour guide, isa siyang psychiatrist. Gamit ang droga at hypnosis. Inaabuso niya si Dad. Sinusubukang ipasa sa akin ang lahat ng ito, sa akin. Maria, paano ka naging ganito kalupit? Mula pa sa simula, hanggang ngayon, palagi kitang tinrato ng maayos. Bakit mo ginawa ito sa akin? Mahal, nagkamali ako. Patawarin mo ako. Dahil lang ako, nagkaroon ng sandali ng kahinaan at naligaw ng landas dahil lahat ito sa kanya. Inakit niya ako. Ikaw, Pakiusap, patawarin mo ako. Ang lahat ng ito, lahat, gawa niya. Wala akong kinalaman dito. Sumpa ko kung patawarin mo ako, makakasama mo ako, at gagawin nating magtagumpay ito. Maria, anong sinasabi mo? Ikaw ang umakit sa akin. Ang lahat ng planong ito. Ideya mo lahat ito. At saka, kahit mahuli tayo, ikaw ang utang. Maria, Juan. Pareho kayong pinaghihinalaan sa pang-aabuso at pagpatay kay G. Carlos. Sumama kayo sa amin. Hindi ako papasok sa bilangguan. Ayaw kong mapunta sa bilangguan.
Ayaw kong mapunta sa bilangguan. Lumayo kayo sa akin. Maria, nawawala ka na ba sa sarili mo? Tatay mo yan. Hindi ko siya tatay. Hindi ako tunay niyang anak. Mas gugustuhin pa niyang ibigay ang kumpanya sa isang estranghero kaysa sa akin. Ginang Zane, huminahon ka. Pag-usapan natin ito. Dahil lang inilagay ako ni tatay sa pamamahala ng kumpanya. Ganito ang trato mo sa kanya, pero wala akong alam sa pagpapatakbo ng kumpanya. Akin din ang kumpanyang iyon. Pwede kong palampasin ang lahat ng yon, pero binabanta mo ako kung maghihiwalay tayo. Sa'yo lahat ibibigay niya. Gumawa pa siya ng testamento. Bakit? Bakit siya ang makakakuha ng lahat? Kasalanan ko. Lahat ito kasalanan ko. Nabigo akong turuan siya ng maayos. Sobrang simple ko siya mula pagkabata. Hindi ko siya sinaktan, hindi ko siya sinigawan, kaya naging ganyan, siya. Kung wala naman akong halaga sa kanya, bakit ko siya intindihin? Kasalanan niya ang lahat. Kasalanan niya ang lahat. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ko gagawin ito. Hindi ako babagsak sa ganitong antas. Ginang Zane, pakiusap, huminahon ka. Sa ngayon, attempted murder lang ito. Ilang taon lang ang pagsisilbihan mo. Pero kung pumatay ka ngayon, wala nang atrasan. Eh di mamatay kayong lahat. Pedro, anong ibig mong sabihin? Akala mo hindi ko gagawin? Mabuti, inaalala ko na paglabas mo, sa bilangguan pagkalipas ng ilang taon, ilalagay ka pa rin ni tatay, sa pamamahala ng kumpanya. Mas mabuti pa ito, kung pareho kayong patay, ako na lang ang magiging tagapagmana. At lahat ng ari-arian ng pamilya Zeng ay mapupunta sa akin. Sa ibabaw ng bangkay ko. Tama siya, Ginang Zane. Kung isasama mo ang tatay mo sa kamatayan, lahat ng ari-arian ay mapupunta kay Ginoong Pedro. Lahat ng pinaghirapan mo ay mapupunta lang sa kanya. Pag-isipan mo. Tama ba? Tatay, pasensya na. Kasalanan ko ang lahat. Ginoo, gising na kayo. Hinahanap mo ang manugang mo? Tumawag siya at sinabi sa akin na may iniwan siyang sulat para sa'yo. Tapos umalis na siya. Ito ang sulat. Tatay, kamusta? Pasensya na, dahil sa akin, ang relasyon ninyo ng anak mo ay naging ganito. Naniniwala ako na si Maria ay nadala lang ng kasakiman at galit sa paggawa ng desisyon. Sa hinaharap, tiyak na magbabago siya at magsisimula ulit. Kapag dumating ang panahong iyon, sana ay ipagkatiwala mo ang kumpanya kay Maria. Pagkatapos ng lahat, siya ang iyong sariling anak. Salamat sa pagtrato sa akin bilang iyong sarili sa lahat ng mga taong ito. Sa puso ko, ikaw ay magiging aking ama magpakailanman. Aalis na ako, ingatan mo ang iyong kalusugan. Huwag kang mag-alala sa akin, naway maging malusog ka.